Welcome to Donmar TV News Channel. Alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mapabilis ang pamamahagi ng financial assistance sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Odette, tinututukan ngayon ng DILG at ng DSWD ang pagtugon sa mga kinakailangang augmentation ng local government units sa mga probinsya ng Surigao del Norte at Dinagat Islands sa Caraga. Binisita ni na Yusek Jonathan Malaya ng DILG at DSWD Yusek Felicissimo Budyongan kasama na rin ang mga hepe at kawani ng response agencies na bumubuo sa Caraga RDRMC ang mga apektadong lugar upang makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal para sa estado ng pamamahagi ng ayuda sa kani-kanilang lugar. Ayon kay Yusek Budyongan, may mga reklamong naiparating sa kanila mula sa mga LGUs ukol sa kakulangan ng pondo, kaya naman balak ng ahensya na magsagawa ng tandem payout kasama ang mga LGUs. Yung hindi mabigyan ng from out of the funds of the LGU, ang pupuno po ay yung DSWD through our AX fund para po lahat ay mabigyan natin ng ayuda na pinangako ng ating mahal na Pangulo. Sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX program ng DSWD, mabibigyan ng hanggang 5,000 pisong cash assistance ang bawat sambahayan. Bukod dito, namahagi din ng family food packs ang mga opisyal sa mga residente ng bayan ng San Jose, Dinagat Islands. Mangiyak-ngiyak ang residenteng si Charina Sarucam nang ipaabot ang kanyang pasasalamat sa pamahalaan dahil sa walang humpay na tulong. Mapasalamatan yung dako, labi na sa katawan sa barangay 40 nga nakadawat yung ayuda o nga bisanog ning ani ang naitabo. Dugtong ko na ito kasi kahapon doon sa Liga ng mga Broadcaster Forum ay nabanggit mo yung ako, nagulat din ako doon na mayroon palang malaking pagkakautang ang Maynila o nag-loan pala ng napakalaking pera. Ang dami kasi nag-react after ng forum kahapon. Paki-explain mo nga mabuti para doon sa mga taga Maynila. Bakit mayroong 15 billion na sinasabing niloan ang incumbent mayor ng City of Manila? 15 billion po ang inutang magmula ng panahon ni Mahoma hanggang panahon ni Era. Pag samasamahin nyo inutang, ganun wala yan because local government tayo, hindi naman tayo national government. 15 billion, hindi katamtaman lang yan for a national government, but for a local government that is regressing. We used to be the premier city. Ngayon, pangatlo na lang tayo sa Metro Manila. Naunahan na tayong Quezon City at ng Makati at naunahan na tayo ng ilang probinsya na nung araw naman ay premierang city sa income. So, palubog ang income ng city pero umutang pa rin ho, unprecedented po. Kahit pagsama-samahin nyo nung panahon ni Mahoma hanggang panahon ni Era po, hindi po nagkaganito. At ang pinakamasakit po ay ang pinagkagastusan po kasi may COVID po, napakabigat po ng problema ng syudad sa health, sa hanap buhay, sa trabaho, sa pagkain, sa pagkainan, at ang pinagkagastusan po nitong loan na to, ni 5 po, walang napunta sa COVID at napakasakit, nakabawas pa sa COVID response kasi ilang health centers po ang nagiba dahil gusto nilang patayuan ng multi-story infrastructure buildings. So, 3 eskwelahan po ang nagiba dyan, ang Almario, ang Albert at ang Manila High. Bukod po sa 3 eskwelahan, several health centers were also demolished to give way to alleged housing projects po. So, yan po ang ating naging problema po. So, imbis na makatulong sa COVID, napunta sa infra. Kung ano dahilan nila, sila na lang makakaalam. At yan po ang kini-question ng inyong abang lingkod na si Attorney Alex Lopez. Ayan po ang isa sa mga
major programs of government po natin, baguhin ang prioridad po na imbis na kung saan-saan napupunta sa infrastructure na hindi naman masyadong kailangan. Although kailangan po natin yan. Pero mas kailangan po ngayon ang health response, ang trabaho, at ang pagkain sa pagkainan. Suportahan po natin ang mga frontliners natin sa napakaraming probinsya po at Quezon City po, isang example. Binibigyan po natin ng pahalaga ang mga frontliners natin, ang barangay tanod, ang barangay health workers, may honoraria po yan. Sa City of Manila po, kung meron mga honoraria ang ating tanod at ang barangay health workers, ang nagbibigay po niyan ay yung barangay. Hindi po nagbibigay yung syudad niyan. Walang ordinansa na nagbibigay po sa kanila niyan. So, okay. Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa utang. By the way, saan nag-loan ang mga City of Manila? World Bank ba o saan? Hindi po. Sa DBP lang ho. Isang 5 billion at 10 billion. I have the records, so I can show you. And as you have mentioned, utang po. Grabe. Akala ko, asan ang pera ng Maynila? Di ba ang Manila mayaman? Dating number 1 nga kayo. Asan yung income ng Maynila? Bakit nagkautang ng 15 billion? And mentioned, little is it known to the public that this is unprecedented debt incurred by the city. And nung una po, nagkamali nga ako ng amount. Pero kung hindi ko naman nabanggit, hindi naman tatama ang amount. So ngayon, minasto na nila at inaamin naman nila na 15 billion ang debt. At paglabas po ni Isko, hindi po siya matitira ng 10 bilyon na debt. Matitiran po siya ng 10 bilyong piso. Napakarami pong alkalde, kabilang ng aking ama, na nag-iwan po na napakalaking savings. At that time, I think the savings of the City of Manila, I think I still have the records. I will look for it in the archive. But my father, I think he had. Pero hindi ganyan ang halaga. Alam nyo, budget ng TAP about 1.2 billion in cash. So, siguro if you will quantify that into present values, mga mahigit na 20 billion siguro dapat ang surplus cash ng City of Manila. Kasi alam niya naman, iba na halaga ng 1.2 billion noong 1990. Correct. Pero ayan po nakakalungkot. Ang nakakalungkot po, nakabaon na sa utang, mas mahigit na nakakalungkot yung utang mali ang pinaggamitan. Imbis na makatulong sa taong bayan, ay katulad yan, sinasabi ko nga, Manila Zoo. Sino ang pupunta sa Manila Zoo? COVID po ngayon. Ang kailangan ng tao, hanap buhay. Pwede naman maging libangan niya. Pelong probinsya yung 1.7 billion. And I'm still looking transparency. Isipin nyo, 3 probinsya ang budget ng renovation ng Manila Zoo. Na hindi ho natin alam bakit ganyan ho yan. Pero siguro dapat magpaliwanag sila. But more than the price, kasi nasabi ko nga sa inyo, hindi ko naman i-question yung implementation because I do not have the data with me right now. Pero ang may data ko, 1.7 billion po ang renovation. Maling prioridad na po kaagad yan. At bakit dyan nyo dinala 1.7 billion? Wala namang papasok dyan ngayon. At magdadagdag lang sa COVID yan pag nag-attract tayo dyan. Bakit po yan ang pinasang ordinansa na pamumuno po ng aking magiging katunggali? Dapat siguro liwanagin niya na imbis na ibigay niya sa ating mga frontliners, sa COVID responders, sa gamot, sa pauta, dahilan nila dyan. Ayoko nang
Mahal pala ng pagkain ng elepante, attorney. Hindi, wala pa ho yung pagkain doon. Tsaka wala pa ho yung mga hayop doon. Wala pagkain yung elepante. Wala pa ho yung mga pagkain Ang mahal ng yan. elepante ron. 1.7. Anyway, attorney, si Jade, yung aking partner, may mga dagdag na tanong kasi ating kasama rito ngayon, partner. Oo, nabanggit na ni attorney yung mga problema. Doon naman po sa, baka kasi sabihin na puro problema na lang ang binibigay natin, binabalita natin. Well, doon sa pagtugon naman sa COVID-19 po dyan sa Maynila, attorney, kumusta naman po? Ano ho bang masasabi ninyo? Ang national government naman po, napakaganda ng kanilang programa sa bakuna. I think more than 90% have been initially vaccinated, and I think about 80% for policies po ng national government. Although there is no perfect policy of the national government, we have to commend po the national government and our police force and our barangay force for implementing the necessary COVID responses. Lalo na yung mga barangay kasi the mga barangay tanod natin at barangay health workers po, we'd like to commend them because they risk their lives, not only their lives, their health, not only their health, they risk the health of their family members. At karamihan po dyan gratis at amore po. Libre lang po. Halos wala pong at ang iba ang nagkakagastos po dyan, mga barangay captain at ang barangay budget po. Napakarami po sa kanila ay niririsko ang kanilang buhay at ang health ng kanilang pamilya para makatulong po. At we would like to commend them for a job well done. Naku, attorney, bukod nga sa COVID-19, isa pa yung binanggit mo kanina, yung iiwang utang ng government ng 15 billion na utang nga. Sa ngayon ba ay naghahanda na kayo kung sakali man na kayo magiging alkalde dyan sa Maynila? Manahin yung utang. Utang. Napakarami po ng ating pwedeng gawin at very positive naman po tayo kasi alam niyo naman po, Manila has so much potential. It has been Manila because it is the primary trading center in the Philippines. The piers are there, the railways are there. I'd also like to commend the national government for putting a program of build kasi isa sa mga programa po niyan is I think they have bidded out 1,500 kilometers in President. We only had about we had less than the miles and traction of Disneyland. Mas marami pong kilometro ang train sa Disneyland kaysa Republic of the Philippines. So ngayon po, mababago po na po yan at ang main station po ay ang Tutuman. So that will add to the life and that will bring in business. We have a lot of policies for not only local investors. I have a lot of ideas po to bring in not only local investors but foreign investors, and we would like to level the playing field and lahat po ng mga policies na which will discourage businesses o katulad ng parking, ang illegal clamping natin very restrictive, tapos all of a sudden magbibigay sila ng exemption, di natin malaman kung anong dahilan, bakit may mga lahat naman may exemption. Lahat naman na nag-apply, binibigyan nila ng exemption. Ano dahilan nito? Pinahihirapan nila mag-apply, tapos may exemption lahat doon sa zoning laws natin.